Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nakatutok sa atin sa YouTube Live at syempre Facebook Live at sa mga nasa Signal 101. Abogado de Campanilla, walang iba, Attorney Danny Con. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny, good evening. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang taas ng energy, ha? Sobrang taas. Sobrang taas. Eh. Sa halatang hindi kumakain, hindi nagkape, yung mga ganyan. Yung energy natin, ibang klase, ha? Bakit? Pagod na? Medyo marami tayong trabaho kanina. Okay. Pero yung boses, nawawala ba yan? Dahil sa dami ng daldal bilang profesor, ganyan. Nagklase Diba? ako ng 3 to 5. Ay, 3 to 5. Pagka nagkaklase ka, pagkatapos magklase, sabihin mo, magbasa na lang kayo. Di ba pwedeng ganun? Sir, di huwag na lang tayo magklase. Sabihin na magklase. Di ba pwedeng ganun? O hindi ba pwedeng i-record mo na lang? Na? Sabihin mo, ito ha, ulit-ulit lang naman yung sinasabi ko, ito na lang. Di ba pwedeng ganun? Pwede rin. Pwede na rin. Sa technology ngayon, ganyan na, di ba? Mawawala na ako, maubos ang boses ko, ito Kaya na-record mo. Ano yun pwede nang hindi pumunta sa eskwelahan yung mga bata, kukunin na lang nila yung mga recording, at pupunta sila sa school pagka mag-e-exam na lang sila. Pwedeng ganon? Pwede yun. Ang tawag doon, Open University. Open University, parang gusto ko yan. Para pag inaantok ako, pwede ako matulog. Yes, oo. Kung yung material na binigay sa'yo, matatapos mo ng 2 araw basahin. Oo. At komportable ka nang mag-exam. Di bibigyan ka nila ng exam. Naku, Pero kung it will take you 7 years 7 to years? finish reading that material, di sa 7 years ka rin nila bibigyan ng exam. 7 years? Kung napakabagal mong bumasa. Parang nasa kulungan na yun sa pagong. 7 years? Well, anyway, sige. Hindi, siyempre, in-exaggerate ko lang. Pero kayo, depende talaga sa inyo, no? Meron talagang mabilis ang pick up. Ako hindi ko kaya magbasa. Mas gusto ko naririnig na lang. Ikaw ay tamad magbasa. Huwag mo naman sabihin tamad. Hindi tamad. Ano Mas magandang hindi tamad? Walang hilig. Ayan! Tantuwa ako sa'yo talaga. Sige, ako'y walang hilig magbasa. Mahilig lang ako makinig, ganyan. Pero mabilis ako mag-pick up. Pag nakikinig. Oo. So, pero pag nagbasa, inaantok ako eh. Dapat ang instructional material mo ay puro yung napapakinggan. Oo, tama. At saka ganyan. siguro may audiovisual. Ayan, yan ang maganda. So ngayon marami ng choices, hindi ko katulad dati ng mga panahon ni Attorney Danny ko, nabasa lang ang merong choice. Walang ibang choice. Puro basa lang. O dahil Ang hindi dyan, ka nagbasa, bobo ka. ay, bobo agad? Kasi wala kang alam. Ay, Hindi ka nagbasa oo, sige. Okay. Anyway, bakit nga ba? Abay, alam nyo, maganda ho kasing marami tayong natututunan in all kinds of platform. Hindi lang sa, katulad ditong ginagawa natin. Di ba? Nakikinig sila pero natututo. Hindi ibig sabihin kailangan marunong kang magbasa. Hindi kailangan matuto ka magsulat. Basta nakikinig ka, matututo ka. Tapos siyempre, napapatawa pa natin sila. Natural. Bisa, napapamura pa sila. Di ba? Sila napapamura kasi Kasi may sinabi tayo na natuwa sila. Napamura. ayun, sa tuwa at galak. Pamura sa tuwa. Okay, sige, eto na. Dahil kami po ay generous sa inyong mga katanungan, pwede ho kayong tumawag sa amin o kaya mag-text. Kaya itong mga numbers na pwede nyong tawagan or pwede kayong mag-text. Anong mga numero ito? Sa Globe, 0954-310-0331. At sa Smart, 0961-770-8807. Ayan. Yun, nakalista naman, makikita nila. Yan ha, yung energy tumataas na ha. Ito na ha. Tumataas na siya. Ito na. Ang tanong, ready ka na ba? Sige. 56 years old. Ah. Parang hindi mo kaedad.
45 ka lang. Ay, oo, mababa na, mas matanda naman sa akin yan. Oo nga naman. Hamak ka, no? 45 ka lang eh. Ito na. Si Nita ng Makati. Good evening, Attorney and Mare. Ask ko lang po yung about the qualified theft. Qualified theft. May bail po ba ito at paano kung minor ang gumawa nito? Sana po'y masagot nyo ako. Ay, nako. Qualified theft muna. Ano ang ibig sabihin Ng qualified. qualified theft? Yung po kasing ordinaryong pagnanakaw, may nakita kang cash doon sa ibabaw ng mesa ng boss mo. Ito na naman tayo. May istorya eh. May istorya na naman eh. Pinatawag ka ng boss mo, Oh. paglabas mo, tinangay mo na yung cash. Ayan. Anong tawag doon? Theft. Theft. Pero yung qualified theft, kaya qualified yan, kasi pinagkatiwala sa iyo ng boss mo, yung pera. Ah, okay. Merong tiwalang involved. Oo, tsaka hindi talagang nasa sa iyong posesyon yung pera. Pinagkatiwala sa iyo ng boss mo at meron kang obligasyon na ipaliwanag kung nasan ba yung perang yan, kung ginagastos ba ng tama yan, at kung hindi, babalik. Nawala. So, pwede kang makasuhan Qualified. ng qualified theft. Ano mas yan? mabigat yun kasi hindi lang ikaw nagnakaw eh. Talagang Pati pagtitiwala eh. oo, Sinira mo. Sinira mo pati yung pagtitiwala sa iyo. Oo. Kaya mas ilang hakbang ang ano Mas yan. mataas ang kulong, mas mahaba ang kulong kaysa sa ordinaryong qualified. Pero may bail ba yan? Yes, may bail naman yan. Kahit na anong klaseng amount. Oo, kasi theft lang eh. Hindi naman ang kapag ka ang parusa ay pagkabilanggo ng habang buhay, yun ang capital offense. As a rule, hindi bailable yun. Ah, okay. So, ito, bailable siya kahit anong amount. So, ibig sabihin, kahit 100 hanggang 100,000,000, pwede mag-bail? Unless mag-qualify siya ng iba namang Kaso. Ayan, okay. O, ito naman. Paano daw kung minor de edad ang gumawa? Nako, mukhang yun ang... Depende yun ang po kung ano ang edad ng bata. Kasi Like? yung bata, less than 15 years old. Diba? Parang may bagong batas ngayon na wala siyang liability. Dati kasi 9 years old. Below 9, ay hindi alam ng bata kasi yung ginagawa niya eh. Pero ang tanong ko dito, Attorney Danicon, kung minor de edad at pinagkatiwala mo sa kanya, 16, siguro yung Hindi, merong may muwang na yan eh, may alam na yan hindi eh. naman, kaya We're talking about 16 siguro or 15 and pataas. Hindi niya dapat nakawin. Pero anong magiging Anong magiging parusa doon sa minor de edad? Hindi naman yan, pwede na isuspend muna yung kanyang sentensya o yung pagkakaso sa kanya at titingnan ng husgado kung ito bang ginawa niya dahil siya nalilisya. Naku, ito na naman tayo ano na naman nalilisya. Baka pwede siyang ma-correct sa pamamagitan ng mga rehabilitation techniques. Pwede yun. Yan. Okay. So, ang civil, pwede naman sa magulang. So, papabayad sa magulang. Yes. Ayan. Okay. Sige. May tanong na naman follow-up. Although, ito medyo malayo ng theft and robbery eh. Pero, sige, okay lang. Ano daw ba ang difference ng theft at robbery? Yung robbery talagang sapilitang kinuha. Oo. Talagang halimbawa giniba mo yung pinto o para Makuha yung gusto mong makuha. o kaya tinambangan mo sa kalsada talagang hinold up. So, example. Ayun nga, di ba? Hindi, Tinambangan. example nga. Bahay. O, pumasok siya. Hindi naman siya nanira. Pero nakabukas yung bintana, umakyat siya. Baka hindi robbery. Kasi theft lang. walang force upon Entry. things. Okay, walang force upon things. Oo. Pero kung ito ay may mga nasinira siya para makapasok Okay. at makapagnakaw, robbery. O kaya nga, tinambangan niya yung tao na nanakawan niya. At sinaktan para lang makuha yung bagay na nanakawin.
robbery yan. So, ang ibig sabihin, ito lang ay sa pantaha ko lang. Siguro mas malaki ang kulong at malaki ang yes. ng robbery kesa sa theft. Kasi napakalaki na ng napakalaki na ng kasalanan niya. Yan. Alright. Okay. Sana nasagot namin ang katanungan mo kanina, Nita. O eto naman ang sumunod na tanong. Hi, attorney. Saan at ano pong pwede naming ireklamo sa kaibigan namin na ginamit ang e-commerce platforms namin na pay later? Siya lang kasi ang gumagamit noon at nagulat po ako ng lumubo na. Parang hindi ko naintindihan yung e-commerce. Ang galing niya po kasing makiusap sa akin. Kumbaga, feeling ko nabudol ako. Dalawa po sana kaming magrereklamo sa kanya. Salamat po. Eto ba yung bumibili online? Hindi, parang hindi ganun. Tama ba ako? Baba nyo. Oo, kasi alam nyo na, hindi ako bumibili sa online. Ito yung platforms namin na pay later. Pay later option. Pay later option. So, example, akong may hawak nung ano na yon, nung platform na yon. Tapos, merong gumamit na kaibigan ko. Tapos, lumobo yung utang. Ay, lumobo yung ano daw? Bakit? Kasi ginamit niya yung pera nung kanilang yung payment option. Okay. Nung kanyang kumpanya o nung kanyang kaibigan. Pang ano rin yun. Panloloko. Pero, Meron paano yan parang sa under the e-commerce law. okay. Ang tanong ko is, yung ako kunwari ang may-ari, may pay later, kinuha niya yung pera. Ginamit Paano ginamit niya- mo yung account mo, kaya wala naman siyang inilabas na pera, doon pumasok ang charge sa account mo. Okay. In short, ikaw ang nagbayad nung kanyang binili. Pero pay Kasi later yun, paano niya magagamit? Hindi pa nga babayaran agad. Hindi. Kasi yun, pay later yun, as far as the supplier of the goods is concerned, sold na yun. Kaya nga i-charge na dun sa later, i-charge na dun sa account So mo. later niya nakita. Yes, pay later. Okay. Parang buy now, pay later. Yes. Kaso nung nag-charge na, dumami yung charge ng later niya, ayun. Sabi mo ngayon, kailan ako bumili nito? Hindi ko naman alam na bumili ako ng ganito. Oo nga. Ay, oo. paano? Di magagalit ka pa dun sa supplier. Oo Di ba? nga. Bakit niyo ako sinacharge? Hindi naman ako bumili niyan. Oo. Ano yan? Ano dinadiscover talaga yan? mo ngayon na ginamit pala. Criminal offense yan. Ay, yes. Isang uri ng panloloko yan sa e-commerce law. Ay, parang estafa ba yan? Parang stapa yan. Pero ang e-commerce ba may estafa? Ay, parang ganun. E-commerce lang, violation ng e-commerce, pero actually, stapa rin yun. Pero nga ng card. Kasi yung card mo, I'm sure marami. Iba naman yun. Yung card ay access device. Access device ba? Sorry. Ang binabiolate doon yung access device law. Sayang. Credit Sige. card, ATM card. Oo. Sige. Ito naman. May caller tayo mula sa Pandacan, 35 years old. Okay, magandang gabi sa iyo, Lito ng Maynila. Good evening. Good evening po. Oo. Lito, ano ang tanong mo kay attorney? Bali, may tanong po ako kay attorney. So, Oo. iniwan po kami ng aming ama noong kami ay mga bata pa po. So, kinaya naman po namin kami palakihin ng mag-isa ni nanay po namin. So, nagawa niya pong makapagpundar ng ilang mga ari-arian. So, ngayong may edad na po siya, ay nag-aalala po siya na baka yung ama po namin kasi baka pag namaya pa po si nanay, may kunin po siyang mga ari-arian po sa tatay namin. Parte pa rin po ba yung tatay namin sa mga ari-arian na ipundar po ng nanay po namin? Ay, iniwanan sila eh. Kahit ano po. Yes Oo. po. Kahit ano po. Hindi na po sila nag-isang matagal po. Okay. Well, kasi dahil hindi pa naman namamatay ang isa sa kanila at sila naman ay naghiwalay lamang Ng pisikal. ng pisikal. Yes po. So sila ay nananatiling kasal sa isa't isa. At sila ay nananatiling tagapagmana ng isa't isa. Para mawala ng mana yung tatay mo, gagawa ng testamento yung nanay mo at dinidisinherit niya itong tatay mo. Hindi ko lang alam kung merong talagang ground. Baka naman may ground doon sa batas
para matanggalan niya ng mana itong kanyang Asawa. asawa. Pero sa ngayon, ang pinakamagandang gawin dyan, pailan na ninyo ng legal separation. Agad-agad. Agad-agad, agad buhay pa yung nanay nyo. Correct. At kasi pagka iginawad ng husgado yung legal separation at may ground naman kayo, abandonment yan eh. So may ground kayo for legal separation. He ceases to be, may parusa kapag siya yung napatunayan na may kasalanan. Anong parusa? Ay di mawawalan siya ng karapatan doon sa mga ari-ariang naipundar nung ina, etc. etc. May tanong ako sa iyo, attorney, para sa iyo to, Lito, ha? Attorney, paano kung in the process, hindi naman nangyari sa ito, tinatanong ko lang, Lito, ha? Pero kung sakali lang, nag-process siya ng legal separation, pero in the middle of it all, medyo sinampalang merong nasawi yung nanay niya. Example lang to, Lito, ha? Pero paano yun? Kung nakaprocess na, pero Nakafile na. nakafile na, paano yun? Namatay yung isa sa kanila. Oo. Lalo na yung magbibigay ng mana. Meron kasing kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema before na kung ang hinihingi mo legal separation, ano pang separation ang hinihingi mo kung nawala na yung isa, namatay Paano na? kung may mana? Okay. Pero later on, ikinorek yan kasi nga hindi lang naman yung physical separation ng effect ng legal separation. May mga effect din ito sa kanilang property relations. So parang ikinorek yan ng Supreme Court later on. So anong nangyari? Ay, tutuloy pa rin yung kaso. Kahit na namatay na. Yes, pero siyempre, limited na ang usapan, limited na doon sa property relations. Kasi hindi na wala nang paghihiwalay yan, hiwalay na eh. Oo. Nasa ilalim na ng lupa. Oo. Pero tutuloy yung kaso for the sake of dun sa ari-arian. Dahil, yung mga property dahil sa totoo lang, kung siguro ako yun, at ako yung unang namatay, at masama ang loob ko kung mapunta lahat yun sa asawa ko na walang kwenta, di ba? Ay, hayaan mo, sumangguni ka sa akin, itatago nating lahat yan. At sasabihin ko, tatayo ako mula dun sa aking hindi pwede, wala di siyang ba? makikita dyan. Wala siyang makikita, di ba? Biro lang po yun, Biro lang, Halito, ha. Tinatanong namin yan para sa ibang mga nakikinig at nanonood. Baka merong kaparehas na sitwasyon katulad nung sa'yo, Lito. Okay? Maraming salamat po, attorney. Thank you. Pero tanong lang, attorney, ha, pwede bang gawin yan dalawa? Unahin na niya ng testamento para just in case na something happens, meron siyang backup. Pwede. Sabay, no? Pwede Para mauna sigurista. na yung testamento. Mauna na muna yung testamento bago mag-legal separation. Okay. Okay. Sana nakikinig pa si Lito. Lito, you know what to do. Okay, eto na, si Rod ng Cebu. Ano po ang magandang gawin para mapaalis yung caretaker na halos 25 years nilang napakinabangan yung lupa? Yung mga naitanim naming puno at nyog ay pinutol nila at walang binibigay na kita or kahit kalahati man lang sa aming may may-ari ng lupa. So Hindi ko ito kasi, ay caretaker. Caretaker, no? So madalit sabi, hindi siguro ito agricultural land. Hindi ito lupang sakahan. Kaya pagka po Pero ito kahit na may puno ng nyog, kasi kung 3 puno lang yun, hindi naman okay. sakahan yun. Okay. At lalo pa kung maliit yung lupa. Yes. Okay, so hindi naman paano ba natin masasabing maliit ang lupa? Ano kung ang 3 hektarya lang yan, lang yan, na pasok lang doon sa retention. Yan, diba? okay. Kaya ngayon, kung siya po ay caretaker talaga lamang at hindi talaga siya covered, hindi siya agrarian, hindi siya Kasama. agrarian, hindi siya kasama at hindi siya agrarian worker, pwede po kayong pumunta sa abogado at yung abogado magsasampa ng kaso para paalisin itong inyong caretaker. Pero wag po ninyong ilalagay ang batas sa mga kamay ninyo. Wag po ninyong puwersahin na sila ay umalis. Huwag kayong pumasok doon sa bahay niya. Nako, kayo makakasuhan. So, hayaan po ninyong abogado ang tumulong sa inyo upang mapaalis ang inyong caretaker nang naaayon sa itinatadhana ng batas. Okay. May tanong ako sa iyo. Ang caretaker ba hindi ba considered as employee?
Well, kung iisa naman siya, okay, baka, para magkaroon ng employer-employee relationship, parang merong number yan eh. Okay. Baka ito kasi ay assuming na may employer-employee relationship, eh di meron naman din siya mga paglabag. At kung kakailanganin na ng may-ari yung lupa niya, di hindi naman pwedeng hindi magamit ng may-ari yung lupa simply because siya ay nandun. Pero sabi, meron daw siyang mga kasalanan dahil nagputol ng mga puno nang walang pahintulot. Correct. At saka, di naman daw siya nagbibigay. Pero ako kasi feeling ko, bakit ganun yung premise ng kanyang tanong? Kasi ano kaya ang ibibigay? Kaya nga nagtanong ako kung ito ba ay agrarian. Kasi ang mga nagbibigay lamang ng parte doon sa inani ay mga agrarian worker. Pero 'di ba nabanggit mo minsan dito sa ating programa, attorney, na ang isang kasama meron niyang registration. Yes. So, tingnan mo kung naka-register nga ba itong caretaker niyo nakasama doon, baka hindi mo alam nagpa-register pala siya. Hindi, basta nga hindi kasi maliwanag sa kanya kung ito ba ay agricultural yung lupa. Oo. Kasi kung agricultural po yung lupa, ay maghihinala at ine-expect ninyo na sila ay magbibigay ng parte sa ani. Di ani, agricultural harvest. Di ba lumalabas nga na agricultural worker? Kaya nga. Ibang batas kayo nang mag-a-apply. At kung ito'y paaalisin ninyo, dapat mayroong ground na nakalagay sa batas. At kung meron kayo, ang pagpapaalis dito ay sa DARAB ipina-file. Okay. Anyway, alam nyo, maganda talaga na kayo ang tumatawag dito para naintindihan namin yung kaso ninyo. Para at least mas maliwanagan namin ang inyong mga gustong itanong sa amin at mabigyan kayo kahit papaano ng tamang sagot. Kasi nga, minsan ganito, no? In general, yung sinasagot lahat ni Attorney Danicon, ha? Kasi baka mamaya akala niya itaga sa batot, iba naman pala ang sitwasyon niya. Oo. So, it's better always na aside from hearing it from us, dahil baka may mga detalye ho kayong hindi nasasabi, magsangguni daw kayo sa abogado de Campanilla. Okay? Okay, eto na. Si Agapito Bulacan. Agapito ng Bulacan. Magkano po ang bail sa act of lasciviousness? Nako, hindi ko ho matandaan kung ano ba ang piyansa kapag kayo ay may hinaharap na kasong act of lasciviousness. Act of lasciviousness. Ito po ay isang aktong malaswa. Tama ba ako? Kalaswaan. Kalaswaan. Ito Okay. po ay isang aktong kalaswaan. Oo, yan. Okay. Ang sabi dito, for offenses of acts of lasciviousness, bill can range from a few thousands to tens of thousands. Ay, depende sa circumstansya. Depende sa circumstances. Oo. Kapag ka po medyo nagalit yung judge, masama itong ginawa mo. Oo nga. Mapakahalay. Oo. Medyo tataas. Ganon. At saka Pero kasi, may range yan. yeah. Hindi, para lang maliwanagan ng lahat po na nakikinig at nanonood sa atin. Siyempre, ang attorney is at nagbibigay ng mga payo, no? Pero ang judge talaga nagsasabi ng bail amount. At kami namang mga abogado, hindi po namin kabisadong lahat. Totoo naman yan. At saka sa dami ba naman ng binabasa ninyo at may mga revision sa batas, ang dami rin nun hindi ho lahat talaga kaya. Yan. Oo, Galing mo talaga, Mar. not all knowing, but of course, yung general, alam na alam. Okay. Yun. Yan. Ito naman, si Mark ng Maynila. Hiwalay po kami ng misis ko legally. Sumama na po siya sa tomboy. Okay. At naiwan sa akin ng anak namin. Meron po kaming buy and sell na negosyo at naghahabol po siya sa kita ng negosyo. Mayroon pa rin po ba siyang karapatan sa kita ng business? Nasabi po kasi ninyo na Legally. legal ang separation ninyo. Dapat po isa yan sa mga Pinag-usapan ba yan? Okay, isa yan po sa pinag-usapan doon sa legal separation na kaso. Kasi po dapat na magbigay ang judge ng order kung papaano ba
ang gagawin sa business na yan. Sino bang magmamanage niyan? Ano ba ang karapatan ng mag-asawa dyan? Paano ba nila hahatiin yan? Et cetera, et cetera. Kung may So, kita, dapat may tingnan niya. kahapit na sila. Tingnan niya kung anong nandoon. At Baka kung hindi niya hindi nakita. po, at kung wala doon, At kung wala doon. pwede naman pong ihabol. Pwede? Yes, kasi hindi na pag-usapan yung kanilang property relations. Paano kung matagal na yung legally? Magmo-motion lang yon. Kasi itong legal separation, isa sa mga kasong hindi natatapos. May ganon? Natatapos siya pag may namatay. Ay, ganyan. Habol ng habol? Pwedeng Hindi ba pwedeng move forward na? Pwedeng magpahabol. Ha? Wala bang move on, move on? Hindi, yun nga ang kailangan nila para mag-move on. Okay. Hindi Habol ba? ng pera. Okay, anyway. Nako, ang dami nating natalakay ngayong araw na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Kung kayo po ay may mga komento o gusto nyo magtanong, pwede dito sa ating Facebook, sa YouTube, o kaya sa text ng Globe at Smart natin. Pwede yan. Kung gusto nyo po ay magpatawag kayo sa amin dito sa show, pwede rin. Kung gusto nyo makausap mismo ang ating abogado de Campanilla, Danny Concepcion. But sabi nga natin, it all after 30 minutes, magpapaalam tayo. Kaya kami po ay nagpapaalam na maraming salamat muli. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone!